Yun, Suzuki Access 2025. Okay, so quick specs. 124cc, single overhead cam, 2 valves, 5.3 liters fuel capacity. Yung gulong niya, 90-90-12. Sa likod, 90-110. May kickstarter. May LED dito. Parang eco indicator. Kapag ka na-green, economical yung driving mo. Kapag blue, normal lang. So, ito yung starter niya. May one-click assist. So, try natin start. Yan. Hindi siya naka-ACG starter. Hindi tulad ng mga bagong Bergman ngayon. Pero, mas halata mong tahimik siya kumpara sa mga unang naka-Bergman na medyo maingay yung starter. So, sobrang refined ng engine niya. Kapag gagamit ko to, para ako naka-electric bike. wala kang tunog na marinig sa helmet. So, yun. Tapos may dalawang holder. Alam ko ang kasya lang dyan, 500 ml na water bottle. USB charging, USB-A. Tapos may handbrake, parking brake. Yan, ganyan. Isa pa. Yan. Para i-release, butin lang. O, nilagyan ko lang siya ng original na visor na bibili sa kasa. Nabili ko to sa Novaliches. Suzuki Novaliches. So, on natin ulit. LED headlight, halogen turn signals. Ito bakal. Ito. Bakal to mga to. Tapos sa likod, may park light pala siya. Sa likod naman, LED brake light, yung daytime running light, LED, pero yung mga turn signals, halogen din. Tingnan natin yung fuel seat capacity. Yan, kasya half face, kasi may libre namang half face yung Suzuki. Alam ko may promo yun na pagka hanggang December 31 ka bumili, may original na helmet. So, try natin to. Meron akong LS2 flash. Full face. So, yan. Nagkasya. Fuel tank. Tingnan natin. Tutulak mo siya. Yan. Yan. Pag naglagay ka ng top box bracket dito, medyo mataas yung box. Pero okay yun. Mas okay nga yun kumpara yung parang pantay lang. So yun. Test drive tayo. So yun, test drive muna tayo. Yan, ang unang-una mong mapapansin sa kanya, malakas yung torque. Medyo paangat to itong kalsada. Kayang-kaya niya bitbitin. Yan. Ang alam ko sa spec sheet, 10.2 Newton meters ang nito, ang torque. While yung horsepower niya is 8.4. Hindi siya ganun kataas yung horsepower kumpara sa mga 125cc nakatapat niya, pero yung torque ang mararamdaman mo. Tapos napansin ko parang yung torque nito
nasa mas mababang RPM, so mas accessible siya. Mas nagagamit mo, mas nasusulit mo yung power ng makina kapag sa city riding. Kasi dumadating agad sa mababang RPM. Ang bilis niya mag 50 oh. Yan. Ngayon, bakit nga ba Suzuki Access yung kinuha ko? Kasi konti sa kalsada yung mga Suzuki bikes. May gustong-gusto kasi ako sa mga Suzuki bikes. Parang mas madalas silang na-overlook ng mga consumer. Tapos napaka-underrated. Kasi mas binibili mga mainstream tulad ng Honda Click, Yamaha Fazio, Honda Giorno. Ang hirap ng stock ng Giorno ngayon. Nag-try din ako mag-inquire. Hindi siya yung tapos hindi siya yung most powerful sa class niya, pero okay siya gamitin Ang ganda ng suspension, itong mga lubak na to na maliliit, kayang-kaya niya Maganda yung play niya. Ayun, eto kasi kahit papano nga, tulad nung sabi ko, may may sense of exclusivity kasi konti sa kalsada. I-try natin dito sa uphill. Ito, yung pagka-uphill nito parang comparable sa sa mga road sa Baguio. Yan, subukan natin huminto dito. Paunahin natin itong Montero. Tsaka para wala din buwelo yung motor, makita natin kung paano siya from standstill. Yan. Game. Not bad Hindi siya hirap sa paakyat. Nakakapag 50 pa sa paakyat. Almost 50 sa inclined. Tapos may napanood akong review pala. Gusto ko lang i-correct ng konti. Kasi sabi niya, yung mga 200cc below na scooters, hindi na daw nagre-require ng liquid cooling. Well, partially correct 'yon. Pero hindi yun yung main reason. Kasi may mga motor na air-cooled pero 900cc tulad ng Ducati Monster 900. Yung nakita ko 1994 to 1995 model. Tapos yan, Honda Click, Giorno na 125. Ang one of the reasons kung bakit air-cooled yun tapos liquid-cooled yung ganito, hindi ito yung sole reason, pero isang malaking factor dyan yung compression ratio. Compression ratio, mas mataas na compression ratio, mas efficient yung engine. Ibig sabihin lang, sa isang cycle niya, kasi diba 4-stroke, may intake, compression, combustion, exhaust. Yun. So, yung compression ratio, mas mataas yung pressure ng makina. Yun na lang ang pinakamadaling term. Mas mataas yung pressure sa loob. So, ibig sabihin, sa isang cycle niya, mas malakas yung power kumpara sa mga mas mababang compression ratio.
So, on tendency nun, mas mainit yung makina. Which is magre-require ng liquid cooling. O mas magandang cooling system. Ganon. Etong Suzuki Access, ang compression ratio nito, sa pagkakatanda ko, 9.4:1. Ang Honda Giorno, 11.4:1. Tapos yung binigay kong example kanina, yung Ducati Monster 900 na 1994 to 1995 model, ang alam ko 9.2:1. So yun, hindi necessarily kapag 200cc below, hindi kailangan ng liquid cooling. Nagiging totoo lang yung statement na yun kasi yung mga manufacturers, kadalasan kapag 200cc pababa, mabababa lang ang compression ratio. So, mas madalas, hindi kailangan ng liquid cooling. So, balik tayo sa bakit nga ba access. Ayun, bukod dun sa konti sa kalsada, pogi rin naman. Yung mga nagrereklamo lang na na maliit yung gulong. Ano yan eh. Kaya nga malakas yung torque niya. Kaya siya mas nakakaakyat ng minimal effort, ng less effort. Kasi in-engineer yan sa mga in-engineer yan na ganyan yung design niya. Para mas may torque, ganyan. O kaya mas mabilis mo ma-achieve yung gantong speed. Pero choice nyo pa rin naman yan. Kasi kayo yung buyer, pera nyo yan. Kung bibili kayo na ito ang deciding factor nyo is yung gulong. Pero dapat hindi diba? Mostly naman sa bumibili, which is understandable, naka-base lang sa looks. Ayun, so bakit access ulit? Balik tayo dun. Tulad dun sabi ko, gusto ko yung pagka-underrated ng mga Suzuki. Tapos napansin ko, ang ganda ng build quality ng mga Suzuki bikes. Tsaka less temptations. Bakit less temptations? Kasi sa mga performance parts, siguro meron, pero napansin ko sa mga Suzuki scooters, mas konti yung mga available na aftermarket na performance parts For example, yung makina, engine head, crankshaft, cylinder block. Kasi wala akong tiwala sa sarili ko. Dati kasi meron akong NMAX na 232cc. Naku, madaming dinaan ng makina yon. Nag-super stock yun. 180cc na basic set. Tapos 195cc, 200cc, 210cc, 220cc, 232cc yung final form niya. Pero maraming variations pa yung 232cc na yun. Merong hindi naka-adjustable cam gear, merong hindi pa naka-downdraft, pero ang final form niya naka-downdraft na throttle body, tas all out. Ang bumuo pala ng shoutout, Papaalan Swansing ng Fast Tech Performance. Mga tropa yung mga yan. Sila bumuo nung 232cc ko. Isipin ko kung maisisingit ko dito sa video yung run ng 232cc ko na NMAX. Meaning to say lang nun, hindi ko nun priority yung speed na ngayon. Sawa na ako dyan Sawa na ako sa speed. Hindi ko kailangan ng malakas na scooter. Kasi ilan ba nakikita mong naka-classic scoot na nagkakamote, di ba? Bibihira. Mas masarap yung naghahanap kasi ako ng pang chill ride.
Kasi meron akong big bike yung Suzuki SV650. So pag gusto ko ng spirited riding na safe pwede magbi-big bike na lang ako. 'Di ba? Pero kung ang priority mo power, speed para sa 125cc. Hindi ito yung scooter na 'yon. Malakas torque niya. Oo, bibit-biting kayo. Naka 80 kilometers per hour naman. Okay na 'yun, 'di ba? Para sa purpose mo kunyari, daily commute, ganun. O hindi pa kayo sa kalsada. Kasi kung gusto mong malakas na 125cc, para sa mga na-try ko, mag Honda Click ka na 125. Pero ako, dami sa kalsada na hindi naman masama kasi pag marami naman sa kalsada talaga, mas maraming parts. Kasi sa perspective ng mga businessmen, doon sila kikita. Gagawa sila ng mga aftermarket parts na yun. Yung mga Suzuki bikes, konti lang. Less temptations na din, di ba? Ang gagawin, tulad nga nito, ito lang ang pinalagay ko, upgrade, para lang pogi siya. OEM yan, OEM na Suzuki yan. Tapos lalagyan ko lang siya ng ng stainless na top box bracket, pati leather bag. Ayun lang, tapos na. The rest all stock na. Hindi ko pala papalitan yung CVT nito tsaka panggilid. Kasi although sa ngayon or ang initial ang initial intention ko kaya ako bumili nito. Pang labas-labas. Pero ngayon nag-e-enjoy ako, mukhang gusto ko ipamasok, tas gusto ko ipang-ride. Pero nevertheless, hindi ko pa rin talaga papalitan. Wala akong papalitan dito na mga ganun. Stock lang. Kung masira yung stock, maupod yung bola, lumuwag na yung mga springs, clutch bell, masunog na, stock pa din. SGP, original lang bibili natin. Sawa na ako sa upgrades kasi kahit anong gawin mo sa 125cc kunyari, hindi naman madadagdagan yung power hindi madadagdagan yung power ng motor mo. Parang mas mabilis niya lang ma-access o kaya mas pinapatagal ka niya magstay. Like for example, magtigas ka ng center spring, kaya siya mahiyaw kasi pinapag-stay ka niya ng matagal sa RPM na yon, sa certain RPM. Therefore, mas malakas yung performance ng motor mo, pero hindi nadagdagan yung power figures niya. 'Di ba? Yung pa rin yung specs ng engine mo. Hindi nadagdagan yung power figures niya. Mas na-access mo lang yung power band ng motor mo. Yun. Ito kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, parang readily available yung torque na ito So, hindi ko makita yung purpose ko ba't magpapalit pa ako ng panggilid. Personal take ko yun Wala akong against na mga gusto mag-upgrade ng gano'n. Maganda naman talaga yun. Pero para sa purpose ko, hindi na ako magpapalit ng CVT dito. Ayun, so balik sa topic ng access. Wala na akong masabi kundi maganda Maganda naman talaga. sobrang adequate or enough na yung niya. Yung torque niya para bit-biting ka. Pinakita ko nga yung inclined na daanan kanina, 'di ba? Ayun, so tapusin ko na tong review na to.
pag may request kayo, kahit na wala naman akong subscribers dyan, request nyo lang, tatry kong gawan ng video. Okay. Bye.